Shoutout Kabayan Dipolog City, Mindanao. Kabayan solid listeners and followers mo, Kabayan. Shoutout para kay Mark Joseph Pacaro. Mga kabayan, kung may mga gusto kayong ipa-shoutout, i-comment nyo lang dito o kung may mga birthday dyan na gusto yung ipabate, i-comment nyo lang, i-feature ko yan sa susunod nating upload. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Daniel. Walang eksaktong taon. Karkar, Cebu. May mga bayani na halos hindi na kilala ng bagong henerasyon. Mga taong naging pundasyon ng ating bayan, tumulong sa pag-ukit ng kasaysayan ng ating bansa. Ngunit unti-unti nang nakakalimutan at parang sa paglubog ng araw, unti-unting naglalaho sila. Ito ang kwento ng bayani ng Karkar, Cebu. Walang iba kung hindi si Pantaleon Villegas o mas kilala sa bansag na Leon Kilat. At kung paano niyang nakuha ang bansag na ito, ipapaliwanag natin sa kwento. Batay dito, ipinanganak noong Hulyo 27, taong 1873 sa Bacong Negros Oriental. Mula sa prominenteng pamilya itong si Leon. Nagtapos bilang pharmacist sa isang pamantasan sa Negros pero sumali sa revolusyon? Anong nasa isip nito? Wika ni Daniel habang binabasa ang artikulo patungkol sa paksa nilang bayani. Ewan ko ba sa'yo? Sa dinami-dami kasi ng bayaning pwede nating maging paksa Bakit yang si Leong Kilat pa ang napili mo? Hindi nga yan masyadong kilala. At saka, wala masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Alam mo, Renan, yun na nga mas gusto ko Yung tipong kailangan mo pang hagilapin yung mga impormasyon. Masyado naman kasing nakakabagot kapag alam mo na O hindi kaya naman isusulat mo na lang. Sayang naman yung kurso nating mass communication, di ba? Kung hindi natin gagamitin yan at isa pa, pagkakataon na natin to. Makakapaggala tayo sa probinsya. Ay, kung sabagay. Pero teka, talaga bang sasadyay mo yung lugar kung saan pinanganak at nakilala yan si Leong Kilat? Oo naman kung kakailanganin, Renan. Ang tanong naman dyan, may tutuluyan ka ba doon? Nakalimutan mo yatang taga Cebu mga magulang ko. Halika na, umuwi na tayo nang makapagpaalam na ako kay nanay at tatay. Sige na nga, mabuti pa nga yan. Kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo ang magkaibigang Daniel at Renan. Pareho sila ng kursong kinuha. Dahil simula pagkabata, pinangarap na ng dalawang maging reporter. Nung mga musmus pa, naglalaro ang mga ito ng kunwaring mga reporter na nag-uulat sa balita sa telebisyon. Paboritong panoorin nila Daniel ang mga balita. Hindi sa gusto nilang marinig ito, kundi makita ang kilos at pananalita ng mga sikat na reporter. Nang mga panong ito malapit na silang magtapos, kinakailangan nilang gumawa ng thesis. Ang napiling paksa ni Daniel ay ang buhay ni Leong Kilat. Balak niya itong gawing dokumentaryo at iulat sa araw ng kanilang depensa. Mabuti naman at naisipan mo yan ang talakayin. Makakauwi ka na rin sa probinsya. Alam mo bang gusto ko nang makita ng lolo Mauricio mo doon? Hindi ka kasi sumama nung nakaraang taon Wika ng ama matapos magpaalam ni Daniel. Alam mo naman tay, abala ako sa pag-aaral. Kaya pinili ko tong paksang to Gusto kong umuwi ng probinsya kasi gusto ko na rin makita si lolo. Ikaw naman, Renan. Nakapagpaalam ka na ba sa mga magulang mo? Tatagal kayo doon ng 1 linggo o mahigit pa? Opo, tito. Pumayag naman po sila. Si Daniel lang kasama
At sa probinsya nyo naman po ang punta. Mabuti naman kung ganon. Baka mamaya hindi ka pa nakakapagpaalam eh. Sa amin ka namin hanapin ang nanay mo. Oo nga po pero wag po kayo mag-alala. Nakapagpaalam na po talaga ako. O sige, nagtatanong lang naman. O siya, kailan ang alis nyo? Nang may handa ako mga tiket. Talaga, Tay? Ikaw ang sasagot sa mga tiket namin? Oo, para naman sa pag-aaral ang lakad nyo eh. Nang sumunod na araw, bumiyahe na ang dalawang binata papunta sa Cebu. Sinalubong sila ng isa sa mga tauhan ng kanyang lolo Mauricio. Aba, tingnan mo nga naman. Ang laki mo na, Daniel. Kulit punta mo dito, sipunin ka pa. Si Mang Tano talaga oh. Kayo nga po parang hindi tumatanda oh, gwapo pa din ah. Ay saan banda? O siya, alika na. Nagkaantay ang lolo Mauricio mo. Sige po. Nga po pala si Renan, kaibigan ko at kaklase. Renan, si Mang Tano, katiwala ng lolo ko sa taniman. Kumusta po Mang Tano? Ikinagagala ko po kayo makilala. Ganon din ako. Amin na yung mga dala niya nang may karga na sa sasakyan. 30 minuto ang biyahe mula Paliparan hanggang sa bayan ng Carcara. Masayang masaya si Renan dahil ito ang unang beses niyang nakapunta sa probinsya. Ibang-iba ang tanawin doon kung ikukumpara sa Maynila. Pagdating nila sa lugar, mas lalo itong namangha. Ang disenyo ng tahanan nila Daniel, makalumang bahay na gawa sa matitigas na kahoy. Ang bubong ay yari sa tisa. Idagdag mo pa ang mga antigong kanyon at mga rebultong nakapalibot sa bakuran. Para akong bumalik sa sinaunang panahon, Daniel. Yung bahay ng lolo mo, parang yun sa mga Kastila dati. Anong ginagamit yung ilaw dito? Yun nga ang nakalimutan kong sabihin sa'yo, Renan eh. Lampara ang gamit namin dito. Napakunot ang noo ni Renan dahil sa sinabi ni Daniel. Pero kagad itong binawi ng binata. Hindi, loko lang. Siyempre may kuryente kami dito. Disenyo lang ng bahay ang hindi pinapagalaw ni Lolo. Alaala yan na mamagulang niya eh. Halika na sa loob. Sigurado nag-aantay na siya. Pag-akyat nila Daniel sa mismong sala, nagulat si Renan dahil mga modernong kagamitan ang nasa loob ng bahay. Akala ko makakakita ako ng sinaunang telebisyon. Naka-flat screen pa pala yung lolo mo eh. Oo naman oh, si tatay ang bumili niyan. Mahilig si Lolo manood ng mga balita. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay lumabas na ang matanda. Inalalayan na ito ng isang kasambahay dahil medyo malabo na ang paningin. Daniela po, ikaw na ba yan? Dali-daling hinawakan ni Daniel ang kamay ni Mang Mauricio. Nagmano siya. Opo Lolo, ako po ito. Kasama ko po pala yung kaklase ko, si Renan. Inabot ni Renan ang kamay ng matanda upang magmano at magpakilala. Magandang hapon po Lolo Mauricio. Ako po si Renan. Magandang hapon din, iho. Maligayang pagdating sa aming munting palasyo. Karangalan po makapunta dito Lolo. Nga pala, nabanggit ng iyong ama sa telepono na parito daw kayo para sa isang proyekto. Opo, nasabi din po pala sa inyo ni tatay. Ang galing mong pumili ng paksa. Dahil ang bayani pa ng bayang ito ang napili mo, maswerte kayo. At buhay na ang apo sa talampakan ni Leon Kilat. Apo sa talampakan, Lolo? Ang tanong, alam niya po ba yung kasaysayan ni Leong Kilat? Oo naman. Maging ang sekreto ng bilis at lakas nito sa pakikipaglaban. Saan po naman siya nakatira?
Sasamahan kayo ni Tano papunta doon bukas. Sa ngayon magpahinga muna kayo. Malapit nang magdilim. Nakapagluto na din ang ating kusinero. Sige po lolo, ilalagay ko na lang po muna yung mga gamit namin sa kwarto. Habang naghahapunan, nagkumustahan ang maglolo. Napag-usapan nila ang pag-aaral ng binata at ang negosyo ni Mang Edwin. Masaya ako ha. Sa wakas nagtagumpay ang tatay mo sa negosyo niya. Mahabang panahon ang ginugol bago niya magamay ang pamamalakad ng isang paggawaan ng sapatos. Kaya nga po lolo hindi lang po panahon kundi pera. Pero lo, nabawi na ni tatay yung mga nawala sa kanya sa nakalipas sa mga taon ha. Nagpatuloy ang usapan ng maglolo hanggang sa tuluyan ng dalawi ng antok ang matanda. Nagpahinga na din ang magkaibigan dahil maaga pa silang aalis kinabukasan. Samantalang si Renan, hindi makatulog. Naninibago ito sa paligid. Kinabukasan maagang nagising si Daniel. Sumunod naman palabas ng silid si Renan. Oh, anong nangyari sa'yo Renan? Bakit parang lalo kang napuyat? Hindi ako makatulog eh. Nasanay kasi ako sa ingay ng mga sasakyan paggabi. Dito puro kuliglig lang at iba pang mga insekto ang naririnig ko. Sobrang tahimik eh. Ganto talaga dito lalo na kapag gabi. Payapa. Kaya nga, hindi umalis si lolo dito Mas gusto niya yung katahimikan. O siya mamaya ka na lang matulog pagbalik natin ha. Ano pa nga bang magagawa ko? Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay bumaba na ang mga ito dahil nag-aantay na si Mang Tano. Ano Daniel? Alis na ba tayo? Opo Manong, kailangan maaga tayong makarating doon para hindi natin maabala ang tao. Huwag kang mag-alala. Nasa bahay lang din si Mang Badong buong araw. Kagaya ng lolo Mauricio mo. Matanda na. May problema din sa paningin. Ganun po ba? Ano naman kayang naging sanhi ng pagkabulag niya? Dating sundalo si Mang Badong. Nasabugan siya ng granada. Himala nga nakaligtas yun Pero ayon sa mga usap-usapan, may agimat daw ang matandang yon. Parang minana niya sa mga ninuno nila. Agimat? Baka swerte lang din. Ewan ko, yun kasi ang usap-usapan dito sa bayan. Lahi daw sila ng mga antingero. Hindi mo ba alam yon? Ang totoo, wala po kaming alam sa ang kanilayong kilat. Napili ko lang po na maging paksa ang kwento niya dahil interesante. Biruin mo malaki pala yung nagawa niya para sa bayan. Pero halos walang nakakakilala sa kanya. Oo nga Ano, tara? Sige Manong, tara na. Habang nasa biyahe, iniisip ni Daniel kung ano ang madadatnan. Kinakabahan din dahil baka hindi sila harapin ng matanda. Ilang minutong nakalipas, dumating na sila sa tahanan ni Mang Badong. Makaluma din ang tahanan nito at halatang napabayaan na ang bakuran dahil mataas ang tumubong mga damo. Kumatok si Tano sa pinto. Agad binuksan ng isang dalaga. Sino po sila? Mang Tano, ikaw pala. Anong sadya niyo dito? Magandang umaga, Leia. Kising na ba ang lolo Badong mo? May mga bisita kasi ko na gusto siyang makausap. Nasa balkonahe si Lolo. Bakit po? Ano pong sadya na makasama mo? Gusto nilang marinig ang kwento ni Leong Kilat. Hindi lang kayong unang nagpunta dito Lahat ng mga nauna sa inyo, hindi hinarap ni Lolo. Kaya payo lang mag-iingat kayo sa mga itatanong at sasabihin nyo. Nagkatinginan sina Daniel at Renan. Lalong kinabahan ng binata dahil baka mauwi lang sa wala ang kanilang pagpunta sa lugar. Pinatuloy sila ng dalaga
sinamahan sa balkonahe kung saan nakaupo ang matandang nagngangalang Badong. Pagpasok pa lang sa balkonahe, nagulat na si Daniel dahil kaagad nagsalita ang matanda. Kung naparito kayo para pagkwentuhin ako, huwag niyo nang ituloy dahil wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Wika ng matanda. Nung una nagdalawang isip si Daniel na tumuloy. Ngunit naisip nito na kung hindi na gagawin ang panayam, wala silang gagamiting paksa sa pagdepensa sa kanilang thesis. Hindi lang po yun ang sadya namin, Lolo Badong. Ako po pala si Daniel, apo ni Mauricio, taga Cabisera. Apo ka mo de Mauricio. Kumusta naman ang matandang yon? Mabuti naman po. Ayun, hindi na gaanong nakakakita. Alam mo bang magkasama kaming nasabugan ng Granada nag-araw na yon? Hindi po siya nakapagkwento tungkol sa bagay na yan eh. Ang totoo, ayaw po niyang pag-usapan yung dahilan kung bakit siya nabulag. Ganun talaga si Mauricio. Nga pala, ano ang totoo niyong sadya? Gusto ko lang pong malaman kung ano po yung totoong kwento ni Leong Kilat. Para saan? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung tatangkilikin ng mga tao lalo na sa mga kasing edad ko. Pero nais ko pong gawa ng dokumentaryo ang buhay ng ating bayani na si Leong Kilat para mas lalo siya makilala ng mga tao kung anong nagawa niya para sa ating bansa. Kung ganon, maupo ka. Isasalaysay ko sa iyo ang totoong buhay ni Leong Kilat. Laking tuwa ni Daniel nang marinig ang sinabi ng matanda. Naupo ito at naglabas ng panulat. Matapos ay nagsimula ng magkwento ang matanda. Alam niyo naman na siguro ang mga pangunahing impormasyon tungkol kay Leon. Kung saan at kailan siya pinanganak. Kaya ang ibabahagi ko sa inyo kung ano ang naging buhay niya. Matapos sumali sa mga katipunero. Ayon dito, pumasok bilang serkero si Leon. Isang kasapi ng katipunan ang kanyang amo. Ginagamit ang sirkus bilang diversyon sa kanilang ginagawang pagsalakay. Bago pa man maging kasapi ng revolusyon itong si Leon, may angkin itong kakaibang bilis at liksi. Dahil ito sa tangang bertud na nagmumula sa mutya ng kidlat. Walang makahuli sa kanya dahil bigla na lang itong lilitaw at mawawala. Dahil sa bilis nito, hindi maulaan na makakalaban ang susunod niyang kilos. Nakita ng kanyang amo ang potensyal nang nooy binata pa lang na si Leon. Kaya kinuha niya ito bilang isa sa mga tiradores ng kilusan. Nagpanggap na serkero, pinasok ang mga bayang sinakop ng mga Espanyol. Isa-isang pinatumba ang mga ito mula sa loob. Bandang huli, lumaganap ang kanilang matagumpay na gawain na lalong bumuhay sa diwa ng himagsikan. Ang mga sumunod na salaysay ay pagsasadula ng pinakahuling laban sa grupo ni Leon, kung saan nasaksiyan ng halos lahat ng kanyang mga kasama ang kakaibang kapangyarihan. Leon, papalapit na ang hukbo ng mga Kastila. Anong gagawin natin? Iilan na lang tayo dito. Siguradong mauubos tayo. Huwag kayong panghinaan ng kalooban mga kasama. May darating na tulong mula kay Gat Pilimon. Abuti ng ilang araw bago sila dumating. Lalo pat binabantayan ng mga gwardya sibil ang bawat pasukan at labasan ng mga bayan dito sa atin. Magtiwala ka lang, Pilipe. Hindi tayo papabayaan ng Diyos amang mailikha ng lahat. Magsipaganda kayo. Sasalubungin natin sila.
Dali-daling tumayo si Leon, sumakay sa kabayo. Sinalubong ni Leon ang puwersa ng mga Kastila. Nagpaputok ang mga ito. Dali-daling tumalon sa kabayo si Leon. Habang nasa ere, binunot nito ang itak. Paglapag sa mga kalaban, walang pagdadalawang isip niyang pinagtataga ang mga ito. Ni hindi makagante ng putok ang mga Kastila dahil sa bilis ng kilos ni Leon. Nang araw na yon, nagawa niyang patumbahin ang isang buong hukbo ng mga Kastila. Matapos ang labanan, pagbati at pagpugay ang isinalubong ng mga kasamahan dahil nagawa niyang mahuli ang isa sa mga komandante. Pinatay ito sa harapan mismo ng kanyang tauhan. Balik tayo sa kasalukuyan. Sunod-sunod na tagumpay ang dinala ni Leon sa Kilusan. Pinadala siya sa Cebu upang mag-organisa ng sagay ng katipunan. Noong una, pinaghinalaan pa siyang espeya ng mga Espanyol. Ngunit dahil sa mga koneksyon at salita ng kapwa katipunero, agad niyang nakuha ang tiwala ng mga tao, lalo na ang mga nasa sektor ng paggawa at mga magsasaka. Gaano naman po katotoo yung mga sabi-sabi? Hindi daw siya napapatay ng mga kalaban niya dahil sa agimat. Kanino mo narinig ang kwentong yan? Iilan lang ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na yan, iho. Naibahagi lang po ni Mang Tano. Pero totoo po ba may agimat si Leong Kilat? Gaya ng sinabi ko, may tangan siyang mutya ng kidlat at maliban doon, mula din sa angkan ng mga sigbinan si Leon. Ito ang mga bagay na tungkol sa kanya na lalong nagpataas ng moral ng mga kasamahan sa Kilusan. Kung ganun, totoo po pala ang mga agimat. Makulit ka. Isang beses pang tanongin niya malalintikan ka sa akin. Sige po, ipagpatuloy niyo na po yung kwento. Sa pagpapatuloy ng salaysay, tinipon ni Leon ang mga tauhan upang ipahayag ang aktwal na petsa ng pag-aaklas. Abril 8, ito ang takdang araw ng kanilang pagsalakay sa kuta ng mga Kastila sa Karkar. Pero nalaman ito ng mga Kastila, kaya ginawa nila ito ng mas maaga. Abril 3, linggo ng palaspas. Dahil natuklasan ng Kastila ang kanilang plano, ito ay naitala sa kasaysayan bilang Battle of 3 de Abril. Nagtagumpay ang kanilang revolusyon. Nakuha nila mula sa kamay ng mga Kastila ang siyudad ng Cebu. Ngunit may mga barkong pandigma ang mga Espanyol ng mga panahong yun, dahilan para mapilitan silang umatras papunta sa bayan ng Lutao. Dumating ang karagdagang puwersa ng mga Espanyol, dahilan para lalo silang umatras at tuluyang mamundok. At sa 8 ng Abril, Biyernes Santo, habang nagkakanlong sa bayan ng Karkar, pinatay ng mga kapwa katipunero si Leon Kilat. Sinabing nilasing siya ng mga ito. Kinuha ang tangang mutya bago ito pinagbabaril. Sa takot na baka salakayin sila ng mga Kastila, sa sandaling malamang naroon si Leon Kilat. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang sakit nating mga Pilipino. Ibig na protektahan natin ang isa't isa. Kung minsan tayo mismo ang gumagawa ng ating kakatakutan, sayang ang sinimulan ni Leon Kilat. Siguro kung hindi siya pinatay ng mga kapwa katipunero, malamang mas maagang napalaya ang Cebu sa kamay ng mga Espanyol. Tama ka, iho. Pero kahit ilang araw lang siyang naging pinuno ng Kilusan sa Karkar, sa labanan ng 3 ng Abril, ang pinakamalaking tagumpay na naiambag ni Leon sa Kilusang minsan niyang pinaglingkuran. Pagpakailanman, patuloy mananatili sa isip
at diwa ng mga taong nakakaalala sa kanya ng lubusan. Naitala ni Daniel ang lahat ng mahalagang bagay tungkol kay Leong Kilat, kasama ang kanyang tangang mutya ng kidlat. Maraming salamat po Lolo Badong, at pasensya na din po kayo kung naabala ko kayo ha. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, iho. Karangalan kong isalaysay sa mga kabataang kagaya mo ang totoong nangyari sa labanan dito sa Karkara sa panahon ng Kastila. Muli po, maraming salamat. Tutuloy na po kami. Nagpaalam ang binata. Bitbit ang mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Naging matagumpay din ang ginawang dokumentaryo ng binata, maging ang mga propesor na naging horado ng depensa. Namangha. Hindi inasahan ng mga ito na mahuhukay ni Daniel ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Leong Kilat, ang taong namuno sa kilusan, ang taong nagtatangan ng mutya ng kidlat. Isang aswang ang maling baryo ang napuntahan. Siya ay napadpad sa baryo ng mga mangkukulam. Siya ba ay magiging kasapi nila o tuluyan siyang lalamunin ng mga mangkukulam? Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ben. Taong 1947, Cebu. Isang gabi, huminto ang sasakyan sa gilid ng baryo. Dahan-dahang bumaba ang isang lalaki. Bitbit ang maliit na bagahe. Sandali siyang tumigil. Pinakiramdaman ng paligid at sinuri. Masyadong tahimik. Ang mga bahay ay nakasara. Ngunit may kakaibang pakiramdam na para bang may mga matang nagmamasid sa dilim. Alam kong tahimik sa probinsya pero hindi naman ata ganito. Masyadong tahimik. Ni asong kalye wala. May marahang yabag sa likuran. Napalingon siya. Isang lalaki ang nakatayo na tila kanina pa naroon ang sumalubong sa kanya. Inaantay ka namin, Inspektor. Bagyang kumunot ang noo ni Ben. Matanong ko lang, kayo ba ang kapitan? Oo, tama ka. Ako si Kapitan Alvaro. Maligayang pagdating dito sa baryo namin. Napangiti si Ben, ngunit may halo itong pagdududa. Maligaya. Halos wala ngang tao dito eh. Balita ko, nawawala sila. Biro ni Ben, ngunit may laman. Bumigat ang hangin. Sandaling katahimikan ang namagitan sa dalawa. Tinitigan ni Ben ang kapitan. Matanong ko lang, Kapitan. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Bagyang ngumiti si Alvaro, ngunit hindi umabot sa mata. Mas maganda siguro kung maglalakad na tayo papunta sa tutuluyan mo. Gabi na, hindi magandang manatili sa labas ng ganitong oras. Hindi na sumagot pa si Ben. Tahimik na lamang sinundan ng kapitan. Matapos ang ilang minutong paglalakad sa madilim at halos walang ilaw na daanan, huminto sila sa tapat ng lumang bahay. Dito ka muna mananatili, Inspektor. Kumpleto na lahat ng kakailanganin mo rito. Pero kung sakaling may iba ka pang hinahanap, huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin. Lalo na't alam kong hindi biro ang pagpunta mo rito. Wika ni Kapitan Alvaro, sabay abot ng susi kay Ben. Maraming salamat, Kapitan. Bukas ang maaga, sisimulan ko ang investigasyon. Ngumiti ang kapitan.
Wala nang ibang sinabi. Tumalikod na lamang ito at sinarado ang pintuan. Kinabukasan, dumiretso si Ben sa opisina ni Kapitan Alvaro. Walang sumagot. Muling kumatok si Ben pero wala pa rin. Binuksan na lamang ang pintuan. Sa loob ay may kausap ang kapitan. Napahinto ang dalawa nang maramdaman ang presensya ni Ben. Eto na pala siya. Tumayo ang dalawa. Ben, ito nga pala si Manuel. Siya ang makakasama mo sa investigasyon. Gusto ko mang sumama. Limitado lang ang oras ko lalo na't marami pa akong inaasikaso sa baryo. Alam mo naman, hindi biro magpatakbo ng isang buong baryo. Malaki man o maliit yan. Kumusta? Kinagagala kitang makilala ha? Wika nito. Sabay abot ng kamay. Sandaling tinignan ni Ben ang binata bago niya ito tinanggap. Ako naman si Ben. Kung ganoon, mauna na kami, Kapitan. Ngumiti si Kapitan Alvaro, ngunit may kung anong nagtatago sa likod nito. O sige, mag-iingat kayo. Tuluyang sinarado ang pintuan. Pagdating sa plaza, tahimik pa rin. Iilan lang ang mga tao at halos lahat parang umiiwas ng tingin. Huminto si Ben. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng impormasyon. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo, Manuel. Bahagyang nilingon ni Manuel ang paligid na tila ba kinakabahan. Hindi ba mas mabuti siguro kung nasa tahimik na lugar tayo mag-usap? Yung walang makakarinig sa ating dalawa. Mas ligtas dito. Kapag mag-isa ka sa liblib na lugar, hindi mo alam kung may sumusunod na pala sa'yo. Wika ni Ben. Bahagya siyang tumingin sa paligid. Tignan mo, dito kahit papano, may saksi. Napalunok si Manuel. Maniwala ka sa akin. Matagal na ako naninirahan dito. Mas delikado sa labas. Kung may nagmamasid, mas madali tayo mapapansin. Sandaling natahimik si Ben. Dahan-dahan niyang inikot ang tingin sa paligid. May mga taong naglalakad. Karamihan ang mga mata ay mabilis umiwas. Yumuyuko kagad ang ulo. Ngunit may isang tao ang umagaw ng atensyon. Isang dalaga, nakatayo sa hindi kalayuan, nakasuot ng puti at may hawak na bayong. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lamang sa kanila. Manuel, Bakit po? kilala mo ba lahat ng taga rito? Wika ni Ben. Hindi niya inaalis ang tingin. Karamihan ho pero hindi lahat. Bakit niyo po naitanong? Bahagyang tumuro si Ben. Halos hindi halata. Yung babaeng nakaputi, yung may dalang bayong, kilala mo yan? Sumilip ng bagya si Manuel at kagad na umiwas. Hindi ko siya nakakausap. Masyadong tahimik yan pero ang alam ko, Clara ang pangalan niya. Bakit ho? May napansin ka ba? Sandaling hindi sumagot si Ben. Nakatitig pa rin siya. Ngunit pagpikit ng mata, biglang nawala ang babae. Napakurap si Ben. Anong nangyari? Bakit biglang nawala? Ano po bang meron? Muling bumalik sa pagiging kalmado si Ben. Wala. Dalin mo na lang ako sa pinagmulan ng lahat. Hindi na nagtanong pa si Manuel. Agad silang naglakad. Mas mabilis kumpara sa kanina. Lumipas ang ilang sandali. Pumasok sila sa mas masukal at halos hindi na dinadaanang bahagi ng baryo. Unti-unting nawala ang ingay. Kasabay nito ang paglamig ng hangin. Huminto si Manuel. Nandito na tayo. Tumingin si Ben sa harapan. Nakatayo sila sa harapan ng bangkay. Baluktot ang katawan. Pilit pinilipit ng puwersang hindi maipaliwanag. Ang balat nito ay tuyong-tuyo. Parang may ilang linggo nang walang buhay kahit sariwa pa ang paligid.
Nang lumapit si Ben upang suriin ito ng mabuti, agad din siyang napatras. Imposible. Paanong nangyari yun? Walang dugo. Lumood siya. Sinuri ang leeg, ang mga kamay at binti ng bangkay. Ngunit kahit saan siya tumingin, walang sugat. Walang bakas kung saan maaaring lumabas ang dugo. Ganyan. Ganyan silang lahat ng matagpuan namin eh. Hindi sumagot si Ben. Napansin niya ang lupa sa paligid ng katawan. May mga guhit. Paikot. Sinundan niya ito. Unti-unting napansin na ang mga simbolo ang nakapalibot. Kung tama ako, isang uri ito ng ritual. Teka sandali! Huwag mong hawakan! Hinila niya ang kamay ni Ben. Agad napatingin si Ben sa kanya. Bakit ba? Anong problema? Hindi yan basta-basta. Sinubukan niyang galawin noon eh. O tapos anong nangyari? Napaiwas ng tingin si Manuel. Sandaling natahimik, parang ayaw magsalita. Sabihin mo na, tulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan ko ang lahat ng impormasyong malalaman mo. Kasi, nang mahawakan niya ng isa naming kasama, kinabukasan, siya naman ang nakita namin. Ganyan-ganyan ang itsura niya. Parang may sumpa sa kung sino eh. Kung sinong hahawak sa bangkay. Hindi ako naniniwala sa sumpa. Lahat ng bagay may paliwanag. Mula sa hindi kalayuan, may marahang kaluskos. Napalingon si Ben, kaso nga lang walang tao. Tumayo ito at nakita niyang may bakas ng mga yapak sa putik. Mas maliit kumpara sa dalawa. Parang sa babae, palayo ang direksyon. Bumaling ang tingin ni Ben sa bangkay. May simbolong mas umitim. Parang bagong guhit pa lamang. May kutob ako, pero kailangan ko munang mapatunayan. Paglipas ng ilang araw, mas madalas nang makita ni Ben ang babaeng nakaputi. Sa plaza, sa gilid ng mga bahay, at sa madilim na eskinita. Parang kung nasaan siya, naroon din ang babae. Tahimik, nakatingin, nagmamasid. Kasabay nito dumadami ang mga bangkay. Tuyong-tuyo, walang dugo. At sa utos ni Kapitan Alvaro, walang dapat hahawak sa mga ito. Kahit kamag-anak pa para sa kaligtasan. Binalot ng dilim ang baryo, ngunit hindi lahat ay natatakot. Ang ilan ay kalmado na parang may alam. Isang gabi, tahimik na sinundan ni Ben ang babae. Gabi-gabi ay may pinupuntahan at ngayon sa pagdilim, hindi na siya papayag na mawala ito. Huminto ang babae. Alam kong sumusunod ka. Wika nito habang nakatalikod. Nanatiling nakatago si Ben. Maigpit ang hawak sa baril. Alam kong nandyan ka. Sa likod ng puno. Sa pagitan ng dalawang bato, katabi ng mga bulaklak. Lumabas ka na! Walang saysay yung pagtatago mo! Sandaling nag-atubili si Ben. Ngunit lumabas na siya. Diretso ang tingin sa babae. Bahagya itong ngumiti. Bakit ka ba nagtatago? Kita ka din naman eh. Imposible. Ilang taon na ako sa serbisyo. Ni isa walang nakapansin sa akin eh. Sigurado ako, may mali sa'yo. Napabuntong hininga si Clara. Ay nako, bakit mo ba ako sinusundan? Dapat nga ako yung magtanong sa'yo niyan eh. Ilang araw mo na akong minamanmanan. Naninigurado lang ako no? At isa pa, kung wala kang tinatago, bakit ka nandito? Katahimikan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Clara. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na. Ngayon mismo. Ano ka ba? Hindi mo ako matata... Biglang sinindihan ni Clara ang hawak na kandila. Napakalakas ng apoy nito. Mahaba, matalim, parang espada.
Kasabay nito malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa likod ng mga puno, isang anino ang napansin nila. Mahaba ang mga kuko, nangingitim ang balat, mukhang tao, pero hindi. Kaagad napatras ang lalaki. Sabihin mo sa akin, ano yan? Tumabi ka, bilisan mo! Wika ni Clara. Sumugod na ang nilalang. Anak ng... Ano yan? Sabi ko sa'yo, umalis ka na eh! Humarang si Clara sa pagitan ni Ben at ng nilalang. Nagliyab ng matindi ang kandila. Naging sandata. Sa isang iglap tinamaan nito ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang pag-angil. Hindi pang tao. Hindi rin galing sa kahit anong hayop. Ngayon na! Mula sa dilim lumabas ang iba. Mga taong may hawak na libro, mga garapon, at iba't ibang uri ng anting-anting. Sabay-sabay silang nagsasalita na parang dasal, parang sumpa. Nang tumumba ang aswang, sabay-sabay silang gumuhit ng iba't ibang simbolo sa lupa. Sa huli, isinaksak ni Clara ang nag-aapoy na sandata sa dibdib nito. Matapos ang huling sigaw, tumahimik ang paligid. Ang nilalang ay nag-anyong tao. Baluktot ang katawan, tuyong-tuyo ang balat, katulad ng mga pinakita ni Manuel. Walang dugo. Teka, anong ginawa niyo? Halong gulat at galit ang naramdaman ni Ben. Agad niyang inilabas ang baril at itinuro sa kanila. Kumalma ka nga, hindi kami ang kalaban dito, no? Hindi kalaban. Nakita ko kung paano nyo patayin yan eh. Napakunot ang noon ni Clara. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita kung ano yan? Muling napatingin si Ben sa bangkay. Isang tao. Mukhang tao. Teka, mukha bang halimaw yan? Hindi naman ah. Napailing si Clara. Madali kang malinlang. Ang nakikita mo ay hindi tao. Aswang yan. Hindi namin alam kung saan sila nanggaling, pero dumadami sila eh. Namumuhay sa umaga bilang tao, pero sa gabi pumapatay sila. Ibig mong sabihin, sila yung mga nawawalang tao? Hindi lahat ng nawawala ay natatagpuan. Kung mapapansin mo, wala ni isa sa mga bangkay ang may kumikilala. Dahil wala silang pamilya o mga kaibigan sa baryong to. Hindi sila tao. Napalunok si Ben sa kanyang nalaman. Teka, sandali nga. Paano ko makakasiguro na totoo yung mga sinasabi mo? Wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Basta, huwag kang humarang sa amin. Teka, ano ba kasi kayo? Kung hindi mo pa rin naiintindihan, mga mangkukulam kami. Nagkatinginan ang buong grupo. Pero hindi namin ginagamit ang kakayahang pinagkaloob sa amin sa kasamaan. Isang matanda ang lumapit sa dalaga. Lumalala na ang problema, Clara. Ikatlo na ngayong gabi. Dati pa isa-isa kada linggo. Ngayon araw-araw na. Naging seryoso ang mukha ni Clara. Kailangan na nating mahanap ang kuta nila. Tapusin na natin ito mula sa loob. Teka, isama niyo ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Huwag mo nga kaming patawanin. Walang silbi ang baril mo sa kanila, no? Baka kami pang tamaan mo eh. Hindi man ako bahagi ng grupo nyo, pero nandito ako para tumulong. Hindi ako aalis. Sasama ako sa ayaw at sa gusto nyo. Tahimik ang lahat. Pinagmasdan siya ni Clara. Ay nako, hindi ka talaga magpapaawat. Sige, pero siguraduhin mo na hindi ka magiging sagabal kung sasama ka. At makinig ka ha, hindi to parang mga kaso mo sa lungsod. Hindi rin naman ito yung unang beses na may pinatay sa harapan ko eh. Pero ito ang unang beses na hindi tao ang kalaban mo. Tumahimik ng sandali. Kung may pagkakataon tayong manalo,
Ngayon na yon, sundan na natin ang bakas habang sariwa pa. Sa gitna ng kagubatan, tahimik na gumalaw ang grupo. Nandito sila. Sila? Ilan? Hindi bababa sa 10. Maigpit ang hawak ni Ben sa baril. May narinig na ungol mula sa dilim. 1 hanggang 3. Hanggang sa maraming mata ang unti-unting nagliwanag sa kadiliman. Nakatingin, nakangisi. Sige na! Ngayon na! Sumugod ang mga nilalang. Halos hindi makita sa bilis. Pinaputok ni Ben ang baril. Tumama. Ngunit hindi huminto ang mga nilalang. Bakit ba ayaw mong maniwala na wala ngang silbihan? Isang nilalang ang tumalon kay Ben. Napatras siya at muntik nang matumba. Bago pa man tuluyang masaktan, may tumulak sa kanya papalayo. Bilisan mo, yumuko ka! Dumaan ang mahabang kuko sa hangin. Halos matamaan na ang ulo ni Ben. Salamat ha! Salamat sa ginawa mo! Ilang sandali pa, sa likod naman ni Manuel, naroon ang anino. Manuel, sa likod mo! Huli na, sumaksak ang matalim na kuko sa binata. Napahinto ang lahat. Ben! Ben! Tumigil ka! Huwag kang lumapit sa kanya, Ben! Nangitim ang balat nito. Nanuyo at nabaluktot ang katawan. Hindi. Hindi pwede to. Ben, maghulos dili ka. Lumayo ka sa kanya. Hindi ko siya iiwan. Hindi pwede. Makinig ka sa akin. Hindi na si Manuel yan. Unti-unting tumingala ang bangkay ni Manuel. Ngunit ngayon, ang mga mata niya ay hindi na tao. Huli. Huli ka na. Sumugod ito kay Ben. Nagpapatok siya ng baril at tinamaan ito sa ulo. Bumagsak at natahimik sila. Ngunit si Clara, nanatiling alerto. Teka, sabi mo sa akin, hindi gagana ang... Biglang kumibo ang katawan at muling tumayo. Mas maitim, mas halimaw. Biglang sumulpot ang iba pang nilalang, ngunit hindi sila umatake. Tahimik lamang sila na tila ba may inaantay. Isang mabagal na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa dilim, papunta sa kanila. Kalmado ang bawat yapak at sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Mula sa dilim lumabas si Kapitan Alvaro. Pero ang anyo ay iba. Parang kalahating tao, kalahating aswang. Pinaghalo sa hindi maipaliwanag na paraan. Magaling, Inspektor. Mas mabilis mong nahanap ang katotohanan kaysa sa inaasahan ko. Masyado ko yatang minaliit ang kakayahan mo. Ikaw, ang pinuno ng baryo. Ikaw din yung pasimuno sa mga alimaw. Eh di sa wakas, meron ang nakaintindi. Teka, bakit mo ginagawa to? Ikaw mismo nag-utos ng imbestiga sa baryong inaabuso mo. Simple lang. Para may masabi ako sa ibang kapitan. Para ginagawa ko naman yung tungkulin ko, di ba? Mahirap naman kung isipin nila na wala akong ginagawa. Eh di may nangyayaring investigasyon kahit papano. Ngumisi si Manuel. Ngayon ay isa ng halimaw. Pero hindi namin inaasahan na ikaw pala ang sisira sa plano. Ikaw iya, huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang kami. Tinutulungan ko pa nga kayo eh. Ang pinapakain ko lang naman sa mga alaga ko, yung mga taong hindi mahalaga. Yung mga mahihina. Wika ng kapitan. Walang awa ang boses. Walang bahid ng pagsisisi. Wala kang karapatan na mamili kung sino dapat ang mabuhay o hindi. Meron. Ako ang pinuno. Ako ang masusunod. At ngayon masyado na kayong maraming nalalaman.
Nga pala, dapat kitang pasalamatan Ben dahil sa'yo. Nalaman ko rin kung sino ang mga sumisira sa plano ko. Tinulungan mo ako eh. Dahil lahat sila nagtipon dito. Madali nang tapusin. Mas marami pa ang lumabas na nilalang. Mga matay nag-aapoy sa gutom. Mga ngipin ay napakatulis. Paikot-ikot nilang pinalibutan ang grupo. Dito lang kayo, huwag kayong hihiwalay. Lumiyab ang mga kandila. Inilabas ng iba ang mga tangan. Sabay-sabay silang nagdasal. Mas malakas, mas mabilis. Dahil dito, nagkaroon ng matinding liwanag. Sige na, tapusin na natin to. Sumugod ang mga nilalang. Nagpatuloy ang pagpapaputok ni Ben. Hindi para pumatay, kundi para mang-abala. Habang si Clara at ang grupo ay gumawa ng malaking simbolo, naghahanda sa pinakamalaking ritual na gagawin. Hindi ito sasapat. Madami ang bilang nila. Isa-isang tinamaan ng grupo. Sa gitna ng gulo nakatayo si Alvaro, nanonood habang nakangiti. Clara, hindi yata natin kakayanin ah. Anong hindi? Kailangan nating kayanin. Isang nilalang ang tumalon kay Clara. Tinamaan siya at napandusay. Clara! Sumugod si Ben. Binaril ang nilalang. Tinulungang makatayo ang dalaga. Makinig ka, may isa pang paraan. Sabihin mo sa akin, ano yun? Kailangan siyang maipasok sa gitna ng simbolo. Hindi nasasapat ang lakas namin. Sige, ako nang bahala. Ako magdadala sa kanya. Tumayo si Ben. Sugatan, duguan, ngunit matatag. Hoy, Alvaro! Ako ang hinahanap mo, di ba? Sumugod si Ben. Sinalubong siya ni Alvaro. Malakas ang banggaan, ngunit si Ben lang ang nasaktan. Mangmang na mortal. Hanggang dito ka na lang. Tignan natin. Nagawa pa nitong ngumiti kahit tumutulo na ang dugo sa kanyang muka. Sa likod kumilos ang grupo, nakaguhit ng mas malaking simbolo. Kung hindi siya mailagay sa gitna, tayo maglalagay sa kanya. Muling sumugod si Ben, pero kagad na iwasan ng kapitan ng atake. Ang bawat suntok ay nasasalo na parabang pinaglalaroan lamang ito ng pinuno. Sa uli, niyakap na lamang ni Ben si Alvaro, siniguradong hindi makakaalis sa pwesto ang kapitan. Mangmang ka ba? Niyayakap mo ang kamatayan mo? Hindi. Para lang hindi ka makawala sa gitna. Gitna? Gitna ng ano? Sige na! Ngayon na! Sabay-sabay ang sigaw. Nag-usal ng dasal. Nagliyab ang mga kandila. Ang kanina'y parang espada, ngayon ay naging rehas. Nakapalibot sa dalawa. Nanlaki mga mata ni Alvaro na puno ng takot. Hinanap niya ang mga tauhan, ngunit lahat ay naging bangkay na lamang. Matagumpay na talo ng mga mangkukulam. Hindi. Imposible. Hangal ka. Handa mong isakripisyo ang buhay mo at mamatay kasama ko. Oh, anong problema doon? Bakit hindi? Tuluyang nabalot ng apoy ang paligid. Ang lupa ay sobrang liwanag. Hindi maiwasang takpan ng dalawa ang mga mata. Mula sa ilalim, kinonsumo ng ilaw ang kanilang mga katawan. Isang malakas na pag-angil ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nayanig ang lupa. Ang mga bangkay ay tuluyang tinunaw upang hindi na mabuhay pa muli. Sa huli naglaho ang lahat, kasama si Alvaro. Tumahimik ang kapaligiran. Bumagsak sa lupa si Ben. Unti-unting sumikat ang araw. Kasabay nito ang marahang paghilom ng bangungot ng gabi. Matapos ang matinding laban,
Dahan-dahang nagmulat ang mata ng lalaking sugatan ngunit buhay. Hindi nasama sa ritual dahil mabuti ang kalooban. Nilapitan siya ni Clara. Mabuti naman buhay ka pa. Aba syempre, matibay to no? Ngumiti si Clara. Ginhawa ang naramdaman. Mukhang tapos na ang laban. Wala na sila. Ngumiti si Ben. Pero may bakas pa rin ng pag-iingat ang mga mata. Dinala siya sa pagamutan kasama si Clara at ang natitirang mga tao. Tahimik ang baryo. Tila pilit kinakalimutan ang bangungot na nagdaan. Ang lihim na grupo ng mga mandirigmang mangkukulam na natiling tao sa paningin ng marami. Para sa baryo, sila'y simpleng mamamayan lamang. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, isang aral ang tumatak sa kanya. Minsan ang tunay na kasamaan, hindi lamang nagtatago sa dilim. Ito rin ay nagtatago sa liwanag, sa anyo ng kapangyarihan. Handang magdala ng kapamakan, kahit nasa baryo na pinamumunuan. Paminsan ba mga kabayan, nakaranas na kayong magkaroon ng guro na espesyal? Yan ang matutunghayan sa kwento na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Carlo. Taong 1945. Agusan. Sa isang tahimik, liblib na baryo sa probinsya matatagpuan ang matandang paaralan. Sa kabila ng kalumaan nito, ito lamang ang nag-iisang paaralan na malapit sa mga residente, kaya't ang mga dating estudyante nito nagkaroon ng sariling mga anak. At dito na rin pinag-aral ang kani-kanilang supling. Sa labas ng paaralan, nag-uusap ang ilang mga magulang habang iniintay ang mga anak. Dumating si Ginang Lira, bitbit ang lumang bag. Tahimik ang pagdating. Na siya si Ma'am Lira, yung sinabi ng anak ko. Mahinang boses de Carlo, halos pabulong na sinabi sa isa pang magulang. Oo nga, ang tahimik. Parang ayaw makisalamuha. Wika ng isa sa mga magulang. Baka naman pagod lang sa mga bata kaya ganyan. Tugon ni Fatima, isa sa mga magulang, habang nakatingin sa direksyon ni Ginang Lira. Dadaan sa kanilang harapan ng guro, kaya naman bahagyang tumigil ang usapan. Pag-alis ni Ginang Lira, may kakaibang katahimikan ang sumalubong sa grupo. Naamoy niyo ba yon? Oo. Amoy insenso, tama ba? Ano ba naman kayo? Normal lang yan. Baka naman may dala siyang halamang gamot. Kayo naman, kung ano-anong pinagbubulungan niyo. Tumingin si Ginang Lira sa kanila. Sandaling tumigil ang lahat. Ngumiti ang grupo ng bagya. Hindi malinaw kung tunay ba o pilit. Magandang umaga sa inyo. Tahimik lang sila. Isa-isang tumango. Nagpatuloy sa paglalakad ang guro hanggang sa tuluyang nawala sa kanilang paningin. Hindi ko talaga maintindihan pero parang kinikilabutan ako sa kanya. Sa loob ng silid-aralan, ang mga bata ay nakaupo. Isa sa mga estudyante si Dennis, ang anak ni Carlo. Ang bata ay mukhang hindi komportable ngunit pinipilit na lamang ang sariling pumasok sa eskwela. Dumating si Ginang Lira, ramdam ang katahimikan ng mga bata. Magandang umaga sa inyong lahat. Wika ng guro. Bumati din ng magandang umaga ang mga bata. May mahinang bulong na parang hangin ang narinig ni Dennis. Napalingon din ang ilang mga bata sa paligid. Uy, narinig niyo ba yun? Wika ni Dennis sa kaklase. Ang ano?
Yung parang may nagsalita. Tahimik ang buong klase. Si Ginang Lira ay nakatingin na sa kanila. Anong meron? May problema ba? Seryosong wika ng guro. Walang sumagot. Pagtapos ng klase, lumapit si Ginang Lira kay Dennis. Dennis. Bakit po? Dahan-dahang inilabas ng guro ang isang porselas. Itim ang sinulid. May maliit na botong bilog sa paligid. Iba't ibang simbolo ang nakaukit. Eto, kunin mo. Isuot mo. Para saan po ba yan? Proteksyon. Proteksyon. Para saan po? Para sa tahimik na gabi. Hindi naintindihan ni Dennis kung ano ang sinabi ng guro. Upang makaalis na, tinanggap niya ito at nagpasalamat. Gabi na nang mag-usap ang mag-amang Carlo at Dennis. Habang kumakain, napansin ng ama ang nakasuot na porsela sa anak. Dennis anak, saan mo nakuha yan? Kay Ginang Lira po, ang sabi niya, protection daw eh. Ano? Tanggalin mo yan! Bakit naman po? Anong bakit? Hindi natin alam kung ano yung pinasuot niya sa'yo. Malay natin kung totoo ba yung sinabi niya. Biglang natahimik si Dennis at napahawak sa ulo. Oh, anak, ano nangyayari? Tay, may narinig akong bulong eh, pero hindi ko po maintindihan. Ano? Ano bang sinabi? Hindi ko po alam, Tay. Pero parang may tinatawag eh. Sa hindi kalayuan, tumilaok ang mga manok. Kahit gabing-gabi at walang araw. Sumabay ang iyak ng mga aso, pati na rin ang malakas na hangin. Tumitig si Carlo sa anak. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa kanyang isipan. Parang may koneksyon sa binigay sa anak ko. Hindi na tama to. Kailangan nating pigilan ang babaeng yan. Makalipas ang ilang oras, nagpatawag ng pagtitipon ng mga magulang si Carlo. Mahina ang liwanag ng lampara. Mabigat ang hangin. Lahat sila pare-parehong nag-aalala sa nangyayari sa mga anak. Hindi na ito simpleng usap-usapan lang. Marami nang nakakaramdam eh. Hindi na pwedeng baliwalain yan. Yung anak ko sabi niya, may anino daw na nakasunod kay Ginang Lira. Teka lang, kung anino lang naman eh. Lahat naman tayo merong anino. Bakit ba parang pinagtatanggol mo palagi yung guru na yan, Fatima? Magkaibigan ba kayo? Sumang-ayon ang mga magulang sa sinabi ni Carlo. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na pinagbibintangan yung inosenteng tao dahil lang sa takot. Bago tayo magpasya, dapat sigurado muna tayo eh. Hindi yung nakakatapak tayo ng taong wala namang masamang ginagawa. Hindi daw normal na anino yung sinasabi ng bata. Gumagalaw daw yung anino kahit yung guro nakatayo lang. Kinilabutan nga ako nung sinabi yun eh. Ibig sabihin, halos lahat lang anak natin may napansin. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Maganda siguro puntahan natin mismo sa kanyang bahay yung guru na yan para malaman natin kung ano ang katotohanan. Sumang-ayon ang mga magulang. Ngunit si Fatima, hindi mawari ang muka. Naniniwala pa rin na inosente ang guro. At ikaw naman Fatima, kung ayaw mong sumama, hindi ka namin pipilitin pero huwag kang manghihimasok ka. Sa oras sa mangyalam ka, iisipin naming kalaban ka. Hindi sumagot si Fatima. Nakatingin lamang ito. Malalim ang iniisip. Tara mga kasama, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ngayon mismo natin siya puntahan para mahuli natin sa akto kung ano man ang ginagawa niyan. Ngunit bago pa man sila tuluyang umalis, isa sa mga magulang ang tumakbo papunta sa grupo. Hinihingal, tuliro at magulo ang damit at buhok. Yung anak ko si Lisa, nakita niyo ba?
Anak mo, walang bata dito. Kailan pa nawala? Hinatid ko siya sa paaralan kanina, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi. Kung saan sana ako naghanap. Sigurado ako, estudyante ni Ginang Lira ang anak mo, tama di ba? Oo, estudyante niya nga. Mga kabaryo, malinaw na talaga sa atin na kailangan ng harapin ang babaeng yan. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin ang gurong ng gugulo sa ating bayan. Nagtipon ang mga magulang sa labas ng tahanan ni Ginang Lira. Galit at takot ang naging ibabaw. Siya nga ang may gawa nito. Ginang Lira, lumabas ka dyan. Ilabas mo mga bata. Huwag nga kayong magbintang. Wala naman kayong ebidensya eh. Pwedeng tanungin muna natin ang mahinahon? Hindi pa ba sapat ang lahat ng nakita natin? Kung wala siyang tinatago, wala rin siyang dapat ikatakot. Tumahimik na lamang si Fatima. Alam niya, wala nang makakapigil sa grupo. Sa labas ng bahay ng Ginang, madilim, walang ilaw ang bahay. Nakatayo ang mga magulang. May hawak na ilaw at pamalo. Buksan mo! Buksan mo ang pintuan, Lira! Walang sumasagot. Mas mabuti siguro. Pasukin na natin. Sabay-sabay nilang sinipa ang pintuan. Pagpasok, isang malamig na hangin ang sumalubong. May amoy ng dugo at insenso. Diyos ko, bakit ganito yung amoy? Nakatambak ang mga bote. Itim at pulang likido. Kumikintab ang mahinang liwanag. Ano to? Anong meron dito? May mga nakasabit na anting-anting. Mga buto, kuko, at buhok na pinagsama-sama. Hindi to agimat. Ibang bagay ang mga yan eh. Napatingin sila sa dingding. Mga larawan ng mga bata, kabilang na si Dennis. Bawat isa ay may marka ng simbolong hindi pamilyar sa mga tao. Bukod pa rito, may pulang sinulid ang nag-uugnay sa kanilang lahat. Ano to? Bakit ganito? Tignan mo. Huwag mo sabihin na hindi pa sapat ang lahat ng to sa'yo, Fatima. Nariyan na ang lahat ng ebidensya. Sinusubaybayan niya sila. Tama! Biglang bumukas ng malakas ang pintuan, sabay patay ng lahat ng ilaw. Malamig na hangin ang bumalot sa madilim na kapaligiran. Nahihirapan na ako. Nahihirapan akong huminga. Nakarinig sila ng mga sigaw. Ngunit hindi galing sa kanila. Parang maraming boses. Sabay-sabay at pinapalibutan sila. Sino yan? Lumabas ka! May marahang mga yapak ang dahan-dahang lumabas. Isang boses ang nagsalita. Pamilyar at kilala nila. Hindi niyo sila maliligtas kung hindi kayo naniniwala. Halos lahat ay tumahimik, maliban kay Carlo. Asa na mga bata? Anong ginawa mo sa kanila? May humawak sa balikat ng isa sa mga magulang. Ano yun? May umawag sa akin. Paglingon ay walang tao. Sa dilim ay unti-unting lumitaw ang isang hugis. Ang mga anino na dati bulong-bulungan lamang, ngayon ay mas malinaw. Mahaba ang mga katawan. Baluktot ang mga buto. At ang mga ulo ay nakaikot sa pwestong hindi natural. Ang pinaka nakakatakot, ang ilan sa kanila ay nakangiti. Teka, hindi ba 14 tayo kanina? Bakit 7 na lang tayo dito? Matagal ko na silang pinipigilan. Hindi lahat ng nakakasama nyo ay tao. Wika ni Ginang Lira, parang nagbababala. Sinungaling! Paano kami makakasiguro na hindi ikaw ang kumuha sa kanila? Kung ako ang masama, bakit buhay pa ang mga anak nyo? Gayong matagal nyo nang kasama ang mga nilalang. Tahimik sila.
Walang makasagot. Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Isa sa mga anino ang yumuko sa harap ni Carlo. Halos magkalapit na ang muka. Walang mata, ngunit nararamdaman na pinagmamasdan siya. Hindi ito ang hinahanap natin. Wika ng nilalang, sabay takbo ni Carlo papalayo. Biglang may narinig na iyak ng isang bata. Tulong po! Tulungan niyo po ako! Si Lisa yon! Ang boses ay nagmumula. Hindi sa labas o hindi kaya sa loob ng tahanan, kundi sa ilalim ng sahig. Itinuro ng ginang ang lupa. Tito, nariyan sila. Ano pang inaantay nyo? Buksan na natin. Wag niyo bubuksan. Anong wag? Mga bata yan. Nagkakamali kayo. Hindi na sila mga bata. Ano po bang ibig niyong sabihin, Ginang Lira? Nabiyak ang sahig. Isang kamay ang sumulpot. Mahaba, payat, matulis ang kuko. Diyos ko! Ano yan? Lumabas ang nilalang. Anyong bata. Ngunit ang muka ay unti-unting nababakbak. Sa ilalim, isang bulok na anyo, may mahabang dila. Nay, ikaw po ba yan? Wika ni Lisa. Pero iba na ang itsura nito. Anak ko! Ikaw nga yan, anak ko! Hindi yan ang anak mo. Tumigil ka, lumayo ka sa kanya. Sa likod ng grupo may ilang mga magulang na tahimik lang kanina ang unti-unting tumuwid ang leeg. Pumuputok pa ang mga buto. Tumawa ang isa sa mga ito. Teka, kasama natin sila kanina lang ha. Ilang beses ko ba kayong bibigyan ng babala na hindi tao ang lahat ng nakakasalamuhan niyo? Pagtingin nila sa buong lugar, napapalibutan sila ng iba't ibang uri ng nilalang. Hindi sila mga magulang. Pinalitan nila ang mga tunay na tao ng dahan-dahan. Isa-isa, para walang makapansin. Sila din ang nagkakalat ng mga balita tungkol sa akin para tuluyan akong mapaalis sa lugar na ito. Teka, ibig mo bang sabihin? May mga residente sa baryong ito na matagal nang nawawala. Isa-isang lumitaw mula sa dilim ang mga nilalang. May mukhang nabubulok, mga balat na nakalaylay at mga matang walang buhay. Ang ilan ay anyong tao pa rin, ngunit malamig ang tingin, walang kaluluwa. Ibigay ninyo. Ibigay niyo sila. Sila? Sino sila? Lahat ng hindi nyo nakilala. Lahat ng hindi nyo napansin. Lumuhod si Ginang Lira. Kinuha ang maliit na lagayan na puno ng abo at dugo. Ano ang ginagawa nyo? Ano pa? Eh di ang matagal ko nang ginagawa. Gumuhit siya sa lupa. Mga simbolo paikot sa kanilang lahat. Habang gumuguhit, nag-iiba ang hangin. Umiinit ang lupa at yumayanig. Sa gitna nag-oorasyon ng guro. Sumugod ang mga aswang. Mabilis, parang hangin, sinusubukang pigilan ang babae. Kagad sumugod si Carlo upang harangan ang mga nilalang. Ngunit bago pa man magkasalpukan, biglang tumama ang liwanag. Napatras ang mga ito at napaso. Sabay-sabay silang sumigaw. Naglabas ng tangan si Ginang Lira. Nagpakawalan ng mga orasyon. Mapapansin na unti-unting nawawala ang mga nilalang sa bawat pagbitaw niya ng mga salita. Sandali lang po, Ginang Lira. Tuwing may nawawalang nilalang, parang nangihina ka. Hindi pwede. Hindi pa tayo tapos. Ikaw tandaan. Ikaw ang humahadlang. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako ang hadlang. Ako ang katapusan niyo. Muling sumugod ang nilalang.
Pero sa huling sandali, itinusok ni Ginang Lira ang huling tangan sa lupa. Malakas na liwanag ang sumabog mula sa lugar. Dahil dito, napaangil ang mga nilalang. Mas malakas, nakakatakot. Dahan-dahan sila'y naglaho. Tumahimik. Naubos ang mga nilalang. Ngunit si Ginang Lira ay nakaluhod na at nanghihina. Ginang Lira! Ginang Lira! Anong ginawa niyo, Ginang? Nagsakripisyo ka para sa amin. Ngunit hindi kami naging mabuti sa'yo. Simple lang ang dahilan. Para sa mga bata. Unti-unting bumagsak ang ulo ng guro. Nang tangkay nilang ilabas sa bahay ang katawan ni Ginang Lira, napahinto ang lahat. Napalitan ng matinding pagkabigla. Wala na ang bangkay. Sa isang iglap, naglaho ang katawan ng babaeng nagligtas sa kanila. Ilang ulit siyang hinanap sa loob at labas ng baryo, sa mga daanang matao, maging sa mga pinakasulok-sulukan ng baryo. Ngunit ni anino niya, hindi na muling nasilayan. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa lugar. Ngunit ang katahimikang iyon may kasamang hindi maipaliwanag na bigat. Katulad ng misteryosong pagdating ni Ginang Lira, ganon din kamisteryoso ang kanyang paglaho. Walang bakas, walang liwanag, walang nakakita. Sa palagay mo, tao ba si Ginang Lira? Hindi ko rin alam eh. Pero kung ano man siya, siguradong hindi siya masamang nilalang. Muling sinubukan ni Fatima at Carlo na hanapin ang guro. Umaasang babalik ito sa dating tirahan. Nais siyang pasalamatan sa kabayanihang pinakita, isang bagay na hindi nila nasabi nung nabubuhay pa. Pagbukas ng pintuan, walang laman ng bahay, walang mga bote, walang tangan, kahit mga larawan. Sigurado ako eh. Dito yung lugar na yun. Kaso lang, parang matagal nang walang nakatira dito. Hinawakan ni Fatima ang dingding. Malinis, walang bakas ng kahit ano. Hindi normal to. Hindi talaga normal. Isang hapon, sa loob ng paaralan, tahimik na nag-aaral ang mga bata. May bagong guro na nagtuturo. Maayos at mabait. Ngunit kapansin-pansin, iba siya sa dating guro na si Ginang Lira. Si Dennis ay nakatingin sa binata, tila may hinahanap sa malayo. Dennis, may problema ba? Tanong ng bagong guro. May nakita po ko eh. Ano naman yung nakita mo? Si Ma'am Lira po. Napatingin ang buong klase sa bintana. Sa malayo sa gilid ng kagubatan ay may isang figura. Nakatayo, tahimik, nakasuot ng puting damit. Hindi to gumagalaw pero nakamasid. Nandito siya. Nandito po siya. Dahan-dahang napalitan ng ngiti ang bawat mukha ng mga bata. Wala na ang takot na minsang bumalot sa kanila. Ang kaba na dating nararamdaman ay napawi, napalitan ng pagiging panatag. Sapagkat ngayon, alam na nila ang katotohanan. Ang guro nila ay hindi kailanman nawala. Patuloy silang binabantayan. Paglipas ng ilang taon, ang mga dating estudyante ay may sarili ng mga anak. At katulad din ng kanilang mga magulang, parehong paaralan din ang pinasukan ng mga bata. Isang hapon, magkatabing naglalakad pa uwi si Dennis. Ngayon ay may edad na kasama ang anak. Tay, totoo po ba yung mga multo? Napahinto si Dennis. Tumingin sa malayo. Binalikan ang nakaraan. Hindi lahat ng nakikita mo dapat katakutan, anak. Wika ni Dennis.
sabay haplos sa ulo ng anak. Ano ho? Bakit naman po? Nung bata pa ako, may guro kaming kakaiba eh. Kinatakutan siya ng lahat. Pero, mali kami. Hindi tayo dapat manghusga. Paminsan kung sino pa ang tumutulong, sila ang napapagbintangan na masama. Mahina ang ihip ng hangin. Ang mga puno ay dahan-dahang sumasayaw sa dilim. Sa kailaliman ng gabi, may mga aninong gumagalaw. Mga nilalang na hindi tuluyang nawawala. Ngunit sa hindi kalayuan, isang pamilyar na figura ang nakatayo. Si Ginang Lira. Tahimik, nakamasid, nagbabantay. Sa likod ay ang kanyang anino. Muling gumalaw mag-isa. Pero ngayon, hindi na nakakatakot sapagkat ito ang kanyang katuwang sa pagbabantay. Sa mundong puno ng kababalagan, hindi lahat ng kinakatakutan ay kaaway. Paminsan, mali lamang tayo ng panghuhusga. Kung sino pa ang tumutulong, sila ang pinagkakamalan na masama.